sila ay matulungan na makaahon sa pagkakalubog hindi lang sa baha, kundi sa kahirapan at matinding kalagayan. Hello, good afternoon. Nivea ba? Nivea? Nivea. Oh, Nivea. Okay. Sure lang tayo. Nivea, sakto rin naman yung apelido mo sa'yo, tumapang. Kasi matapang ka, Iha. Ha? Matapang ka maglahad ng mga ganitong uri ng dokumentaryo. Na ako mismo, sa personal kong panahon, matagal ko na kasi hinahanap yung mga ganitong uri. Ganitong uri po ng mga docu. Bakit? Unang-una, ito dapat yung mga ginagawa natin. Kailangan mulat tayo sa mga social issue. Kaya ang ganda ang ganda ng konsepto mo, lalong-lalo na ngayon because of the national issue of the flood control. Diba? So, pagdating sa shots, okay na okay. Yung cinematographer niya, parang nabasa ko, Felix yata yung magaling dahil ang ganda ng mga shots, yung symbolism, kuhang-kuha niya. What camera? What did you use? iPhone 13 Pro Max and iPad po, sir. Oh, di ba? Yun lang. So dapat, ganun ka creative, ganun ka resourceful, hindi mo kailangan ng P2, di ba? Or kung ano pa man, para sa mga ganyang uri ng mga shots, tsaka docu. Isa sa mga nagustuhan ko is parang, I'm watching the young Sembrano, not the sino ba to? The former documentaries of ABS-CBN. Oo. No, not Bernadette, yung isa pa. Basta siya, hanapin ko yun. Yung parang ikaw yon. Parang sabi ko, wow, may tapang siya para pumunta dito. Kasi unang-una, mahirap mag-shoot ng ganyan, no? Mahirap kumuha ng ganyang footage. Yung script. How many shooting days? 1 day lang po and 5 hours po namin sinut po, sir. O see? 1 day. Ginawan mo siya ng rundown na maayos. So parang go with the flow. Ito siya. Dadalihin ko na lang sa scripting. Sa editing po, sir, na Sa po editing. namin. Saka po, sir, hindi po kami nakagamit ng lapel. So, nag-depend po kami sa audio lang po ng devices po namin. Okay, oo. Kita nyo yung kita nyo yung paghihirap na ilan kayong gumawa nito? Dalawa lang po. Tapos dalawa lang kayo. Okay, ayun. So, nagustuhan ko siya. Gustong-gusto ko siya. Alam mo ano lang ang kulang, Ihan? Sana, ito pwede mo na itong mai-insert, lalo na kung marami kang mga raw footages, is yung mga facts, yung mga datos, paano nangyari na nagkaroon ng ganyang uri ng baha doon, saan ba nagmula yan, dahil ba naging cash basin sila dyan, anong naging proyekto ng gobyerno para hindi na mangyari ulit to, may naging resolution ba yung barangay, yung kongreso, para maisaayos to. Yun yung wala na lang. 'Di ba? Parang maganda pa kung ilalatag mo doon. Dati ito yung populasyon nila. Pero because of this, bumaba yung populasyon nila. At nakita nyo naman, ang gaganda ng mga bahay na nandun. Hinayang na hinayang ako para lang bahain. 'Di ba? So, mas maganda kung masisinitan mo. Actually, mabilis mo na lang siyang gawin. Kasi ang dami mo namang mga footages, tapos i-VO mo na lang siya, tapos ipasok mo yun. Yun na. Maganda na siya. Oo.
Oo. So, congratulations. Sana mas marami pang ganitong docu, yung mga lumabas sa susunod, yung ganito katapang na gumawa. Okay? At syempre, sana ganito rin yung editing, tsaka ganito rin kayo kagaling magsulat. Kaya maraming salamat. Congratulations. Hi, Livia. First of all, it's such an honor na ma-witness yung gantong klase ng documentary. Kaya nga nasabi ni Sir na ang tapang mo para mag-produce and pupunta rin on the ground dun sa mismong place kung saan mo ano yun. So, and nagulat din ako na wala kang ginamit na lapel. And yung iPhone ng ganyan ginamit mo for this shoot, pero iba yung quality. So, ayun, I wanna commend that. Ang maganda yung audio quality, maganda yun rin yung cinematography and ano. And good thing din, maganda rin yung pagkakasulat. Lalo sa pag-introduce ng yung problema nila, yung mga struggles nila, lalo yung kung ano rin yung mga na-encounter. Kagaya rin ng sabi ni Sir Dacula, yun lang, naging kulang when it comes to yung data and yung research, yung more on mga statistics din. And good thing na yung, and is naging call to action. Kasi yun naman din yung purpose ng documentary, na may gusto tayong bago, na mag-raise awareness and to call an action. So, and comment ko lang din yung editing, and lalo yung paggamit nga ng L-cut and J-cut na alternative for transition. So, ayun. Congratulations and thank you for this story. And question lang, sir, may mga documentaries po ba kayo na i-exhibit outside ng school? Dapat. So, yun din yung parang goal din natin sa college na hindi lang dito, na mapalabas din natin siya outside. So, ayun. You do that. Ikaw, you have been doing that now. Just go on a network. Yes, hello, Nivea ulit. Congratulations. I really love this documentary. It's probably one of my top documentaries na napanood ko so far. My second favorite, actually. Ito yung documentary, I feel like yung pinaka-heartfelt, yung pinaka-personalized, and yung puno ng puso. It went with a very personal, individual approach, which I very much like. And sinabi ko to sa'yo kahapon, yung pinaka-poignant na closing remarks, it encapsulates what the theme was about sa documentary na to. And it very much, like sinabi ni Bea, like call to action at the end. Grabe yung cinematography, yung pacing din actually. Yung pacing ng docu, in between shots, tapos meron pang mga establishing shots. It's never a dull moment for this documentary. Gusto ko rin yung music, kung paano siya na-mix, like yung audio ducking. At the same time, it's not hindi siya masyadong overbearing. Tama yung timpla ng shots, ng audio, ng lahat. Actually, wala akong no negative words to say or negative comments to say about this documentary. I would say congratulations. Thank you po. Hi, Nivea. Ayun. First of all, congrats. Kasi high quality yung this docu. From smooth transitions to smooth audio. Yung latag mo ng audio, sabi mo ng mic, medyo nagulat ako kasi ang crisp nung sound eh. Pati kasi yung background and ambient sound mo, sobrang linaw nung tunog na sabi ko, ang ganda na, tatanong ko si Kuya, anong gamit niyang audio recorder? Sabi ko, sobrang crisp nung sound, even yung stacking tsaka yung docking nga ng sound, ang gandang pakinggan. Even yung timing mo sa pagpasok ng mga music,
it was just right. Especially doon sa namamangka ka, yung tinuruan ka ni Lola, tapos namangka ka na from here yung shot, tapos may pumasok na music. Sobrang ganda nung pasok nung maganda yung timpla, all in all nitong docu. Because when you score, the most effective scoring is scoring that which you do not notice. It's not taking attention to itself. Lalo na siya, pero nararamdaman mo siya. Nagpupus ng story forward. Parang, alam ko, kasi na-conscious decision na ang story is ganon, pero ang feeling ng story is two-way. Opo, sir. Tapos sa scoring po, si Felix po kasi majority na nag-edit po. Dinadaya niya po. Kumahanap po siya ng sound effects na sasakto po dun sa scene. Tapos nilalagyan niya na lang po ng Tama. sound. Tsaka creeping in no? Hindi mo notice. Pag tumahimik, tsaka siya lalakas. So maganda yung timing ng mga ganun. Nasa best scoring, hindi lang sa documentary, ay sa drama. Sa drama din. Mas kayo manood na ng teleserye, na one-to-one ang music. Hindi pa man pumapasok, kasi naanan sa music. Umiyak na tayo. Samantalang it goes there. Your consciousness. So powerful music. It's a very important element. Yes. Okay, go. Yun, so congrats with this. Sobrang quality-wise, it could be put out there. Good for anything. Yes. And nagulat ako na, yun nga, hindi ka naka-DSLR or anything. Kasi even the quality of your videos, paulit-ulit ako dito, sabi ko, ang ganda ng quality ng videos niya. Unang pasok pa lang. And, may tripod ka ba dyan? Handheld shots lahat po. Paano ka stable? Hindi ka pasmado? Si Felix po kumukuha ko. Tanong lang. May pinagpatungan. Handheld, sa bangka po kasi ate. Ma-outbalance po kami if magta-tripod po kami. Oo, totoo. So handheld po talaga lahat. Tapos yung interview po, may tripod po kami na sa loob na po ng bahay. Yun lang po yung pinatungan lang po ng shots po. Pero majority po, handheld na po talaga lahat. Although, there were... Wala din. Wala. Cinematic po yung iba po. Pero I think there were some shots na bumagay kasi yung meron kang umalon ng konti na shots. And bumagay kasi siya, gumaganon din yung bangka. So it felt like you were, parang dinadala mo kami dun sa journey habang nakasakay ka sa bangka. So yun yung mga good na I think na unnoticeable, pero nakikita mo kasi na, okay, parang kasama niya ako. Lalo na kapag yung mga POVs, third person POV, kaya parang maganda siyang tingnan. Hindi, kumbaga parang dito, hindi ka titingin sa iba. Parang nakip mo yung attention. As someone na, may adahada, nakip mo yung attention ko kahit medyo mahaba siya. Diba? Ayun. So, congrats, Nivea. Thank you po. Okay. Congrats. So, Bea, what can you say about the experience, the whole thing? What have you learned? Actually, sir, pinagsalita niyo na ba ako kahapon? Pero ngayon, you have a new audience. Actually, kagabi po, before po ako matulog, in-overthink ko po yung lahat na nangyari kahapon po. Tapos sabi ko po sa sarili ko na, sana sa ating lahat po sa COC, pagka binibigyan po tayo ng task na ganito, we don't treat it as another subject requirement. Lalo na po pag ganito pong task, kasi it's a training ground for us po to choose our expertise, to practice po for our future careers. And also, actually, kagaya po na sinabi ko kahapon, nung ginagawa po yung docu, after ko po ito ma-producer, sabi ko po sa sarili ko, this is something I want to do again in the future. Na kung loloobin po, I would also love to do documentaries again. Kasi sobrang nakaka-inlove po siya. Yung nakakakita po tayo ng mga people and we also experience their struggles firsthand po. Especially po dito sa docu po namin. Itong topic po, I've been aware of this since July before the flood control issues po. Before nag-trend po yun. Tapos, hindi po ito yung unang pitch ko po kay Sir Elson actually. Parang may 2 pitch or 3 pitch po ako na
yung isa po na-approve ni sir kasi sabi ko po, may letter pa po kasi yung pitch ko po na yun. So sabi ko, hindi po ako aabot sa deadline. Kailangan ko pong humanap ng isang plan. Tapos naalala ko po, meron po kaming concept po na ganito, na originally po for Lingap Stories po sana for Subsea and Net, pero hindi po nila tinuloy. So naglakas loob po kami na ituloy po ito. Tapos, hindi po ibig sabihin na individual ay you're gonna work on it alone. You should also have the courage to ask for help po. Kasi hindi po talaga tayo magaling. Laging may mentors po tayo na tutulong po sa atin, professors, alumni, na hindi po magsasawang mag-guide po sa atin. Thank you po sa mga alumni kasi hindi po kayo nagsasawang umuwi po palagi sa CUC. At sana lagi po kayong makahanap ng reason to come back and help po for the college po. Tapos, sa parents ko rin po, kasi sila po yung nag-fund ng buong docu po. Sobrang grateful po ako na meron po kaming capacity to help po other people like them po. Tapos, ayun nga po, thank you rin po kay sir kasi pumayag po siya na, nagpaalam po ko na ipapalabas po ito sa rally, no transparency, accountability po noong November. May clips po kami na pinalabas po. Clips only? Apo, clips lang po. Tapos yung tanong po kasi doon, hindi po namin sinama dito. Tinanong po namin siya kung ano po yung take niya po na naghihirap po sila pero yung government po, nilulustay po yung pera. So that specific shot po, yun po yung pinakita po namin doon. Tapos ayun, sobrang nakakatuwa po kasi yung pinasa din po namin na for rally ay napanood po mismo ng ka-EVM po. Sobrang thankful po ako na naging kasangkapan po yung subject po ni Mr. Alson na ma-recognize po kami in the school po na makatulong po tayo to bring awareness sa ganitong issues. Kasi before po ako gumawa ng docu, hindi ko po naintindihan kung bakit ganun siya ka-big deal yung flood control projects. I was actually, ayun nga po, parang somehow ignorant ako na hindi ko naman, na kahit although I've grown up na binabaha po yung bahay namin, naranasan din po namin, nagigising po ako na may tubig na po sa kwarto po namin. Tapos nung nagawa ko po yung docu, na-realize ko po na dapat po talaga natin ipaglaban yung karapatan po natin, dahil na po sa issue po na ito. Kasi kapayapaan po natin sa kakapanatagan ng quality of life po natin mga Pilipino po kasi yung naapektuhan po. Good luck. Thank you po. Thank you so much today. Okay. And graduating ka na next sem. Hindi, culture na siya. A lot of first year students